Okay. Sa ngayon naman po, baligtarin natin. Kasi lagi natin naririnig, we are very eager for waiting for the rapture to happen anytime. Baligtarin naman natin ngayon. Paano naman doon sa mga taong hindi hinihintay ang rapture? I'm talking about unbelievers. Okay? Yung mga unbelievers na akala nila ito na lang ang buhay nila. Akala nila dini sa mundong ibabaw na lang sila mabubuhay. For them, this is everything. For them, they gave their all just to achieve every dream na meron sa kanilang puso. Na-achieve naman nila because masipag naman po sila sa katwiran. Talaga naman po makakamtan nila ito sa kung totoosin. Because in the law, natural law, kung masipag ka, talagang daranas ka rin naman ng tinatawag na ginhawa. May ginhawa kang makukuhang matatamo ayon doon sa iyong effort. Natural law po yan. Maski science po naniniwala po dyan. Natural law. But it doesn't follow, no? But it doesn't follow na ang mga taong ito ay spiritual. No, they are not spiritual because they are unbelievers. They were born under sin and they were nothing to do or anything. They don't want to be involved on anything about God at all. Alam nyo, kami po nakakaranas po ng ganito whenever sa mga preachings namin dati, halimbawa sa isang tahanan, no? Hindi naman lahat doon mananampalataya, magi-invite sa isang bahay. May mga pilosopo po kaming nai-encounter. Pagkakakitahan daw ba, pagkakakwartahan daw ba yun? Tapos sinasayang na daw namin ang buhay namin. Ganun talaga yung mga banat. Ganun talaga yung mga yes. At ito po ang pinaka hindi ko nagustuhan. Ito munti ko ng patulan nito na nabuhisit talaga ako. Sinabi nila, waste of time. It's just a waste of time. Maniwala kayo sa hindi, the man, lalaki, the man who told that nonsense, no? The man who told that nonsense is a professional businessman. Pakumpaku po siya sa trabaho niya, pakumpaku po siya sa kanyang umuunlad na during that time, talagang papaitaas na yung kanyang business eh. Oo, at talaga naman pong, ito po ay talagang kumikita naman po. In fact, nagkaroon po ng branches yung mga business niya. Bakery po yung business niya, to tell you frankly. Bakery, bumibili po ako doon. Hindi naman po naapektuhan yung pagbili ko doon dahil masarap naman po talaga yung mga tindang tinapay. Nag-branch out po sila. Ito lang yung sa akin kung nasaan sila ngayon. Bangkarote na po. Sinabi nila sa akin yon 2010 sa amin, sa Bible study, na bangkarote po sila 2017. See? Kasi kalabanin mo na lahat, wag lang ang gawain ng Lord, wag lang si Lord. Talagang hindi ko sinasabing ang Lord ay talagang pero hindi. Minsan ang tao sa kanilang ugali, sa kanilang mga gawa, i-equal din doon yung kanilang mga ginagawa. Ibig sabihin, yung kung ano yung magiging resulta nun, mag-i-equal doon. At ang Diyos po natin, makatarungan po kasi siya. Diba? So, sabi ko na lang po, nakakalungkot kasi yung dating branch na titingnan ko. Sabi ko, Lord, sana gamitin mo yung Ang hindi ko pa nagustuhan dito, nagkasakit yung asawa niya. Mas mabait yung asawa niya kaysa kanya. Then, yun. At sabi ko na lang, sana gamitin mo yung situation nila para makilala ka po nila. Kasi talagang parang wala silang interest sa'yo. Yun po. So, ano po example ito? Para mangundeng? I don't think so. Actually, 3 araw na lang po, no? Sinasabi po nung ilan. Although talagang ako naniniwala, ang rapture po ay mystery. Walang kinalaman sa 7 Jewish feasts. Kaya naniniwala ko maski mamaya o ngayong hawak ko itong cellphone at nagre-record, pwede mag-rapture. Amen? So, imminent po siya. Okay? We're waiting. We're waiting eagerly for Him to arrive at any time. Kaya sabi ko po sa inyo, paano po yung mga hindi naghihintay? Ito pong masaklap dito. They will be in great shock the moment mangyari na po yung great disappearance. Mawawala ang bilyon-bilyong tao sa mundo. Nasaan po sila? They will be left wondering, nasaan na sila? Di ba? At hindi lang po yan.
Dahil wala silang interest sa Diyos, wala silang interest sa Bible, kay Jesus, nung church age, hindi po nila alam ang kanilang gagawin during that great turmoil. Ito na po yung pasok na po yung 7 taon ng kapighatian na binabanggit ng banal na kasulatan. So, ito po sinasabi ko po sa inyo. Si Jesus po, very gentle. Hindi naman ipipilit ng sarili niya kung ayaw mo sa Kanya. Kaya tignan po ninyo, i-analyze ninyo yung verse mabuti. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him will not perish, but will have eternal life. Yung salitang whosoever, hindi po yan pamimilit. Kumbaga, kasi sino lang yung gusto, sige, maniwala. Yung ayaw, hindi pipilitin. Pero, ito naman po ang masaklap din eh. May consequence po yan. Tandaan nyo, men were born under sin. Sa aklat po ng Romans, walang matuwid. Wala kahit isa. Ibig sabihin, hiwalay ka sa Diyos. Wala kang Kristo sa puso mo, wala kang Panginoon sa buhay mo, liko ang pamumuhay mo. Yan ay talagang likas sa iyo. Ang paggawa ng kasalanan sa mga hindi mananampalataya ay likas. Okay? Ito pong sasabihin ko po sa inyo. Hindi po sila makasalanan kasi gumagawa sila ng kasalanan. Again, hindi po sila makasalanan kasi gumagawa sila ng makasalanan. Makasalanan sila dahil pinanganak silang makasalanan. Yun po yun. Sin nature, Adamic nature, is the number 1 enemy of mankind. Sa pagsuway ni Adan at Eva sa pinagbabawal na bunga ng Panginoon, kanila patrong nilantakan, kinaklak nila, kinain nila. Resulta, hindi po kaaya-aya. Nagkahawa-hawa ang buong sang sinukob, buong sang katauhan na hawa ng isang salita, kasalanan. So, ngayon, sa Tagalog, ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Sino man, yan salitang sino man, take note nyo, ang manampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak. O maganda yung salita sa Tagalog, ay hindi na mapapahamak. Magkaiba yung hindi sa hindi na. Pag sinabi mong hindi, maaaring may chance pa. Pero pag sinabi mong hindi na, ay hindi na mapapahamak. Bagkus, mayroon na siyang walang hanggang buhay sa piling ni Jesucristo na nagbubo ng kanyang sariling dugo sa krus ng Kalbaryo. Walang pilitan yan. Pero pag naiwan kayo, ang konsekwensya ay talaga pong naglalagablab na apoy. Hindi po biro yan. Alam nyo ang hindi ko po nagugustuhan. They're making fun of Christianity as if we are someone na nagtuturo sa mga toddlers na parang tinatakot daw natin ng mga tao yung hellfire. For them, parang fantasy lang daw yan. May nagsabi pa sa akin, there's no such place as hell. Hello? Ang linaw sa Biblia niyan. Alam niyo kung hindi literal yung impyerno, hindi magkakatawang tao ang Diyos para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Nagkatawang tao siya kasi alam ni Jesus may impyerno at doon pupuntang lahat ng tao dahil sa sin nature na taglay niya. Sana lang po, panalangin ko. Bago dumating ang Panginoon para dagitin ang church, sana madagit kayo. Kayo rin po sana ay maging church. Ibig sabihin, manampalataya na kayo kay Jesus while there is yet time. Because kung natapos na po yan, wala na pong pag-asa. Kung mawag-kawag ka man sa impyerno, doon sa Gehenna, I'm not talking about Hades, that's only a temporary detention for you if ever naiwan ka. Or should I say, talagang namatay ka na itong church age, abay, wala ka ng pag-asa. Pag namatay na ng church age, wala na. Nada, wala ng pag-asa. You will be in Hades for the meantime. You will be there. Maski kung pinakamayaman sa mundo, doon ka muna. Pantay-pantay kayo doon mga unsaved. Hihintayin yung proper time para iluwa. Tandaan niyo sa Book of Revelation, may nakalagay po, at iniluwan ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Yun yung mga unbelievers na binuhay. Gusto mo mapasama doon? How about accepting Jesus right now as your very own personal Lord and Savior? Manampalataya ka sa ginawa niya sa krus. Now na. Huwag mo yung pagpabukas. Bakit aabutan ka pa ng bukas? Malay mo.
Aba, dami nangyayari sa mundo ngayon. Only Jesus is the answer. God bless.